Sa nakaraan nating video ay nasubaybayan natin kung bakit tinawag na Asfric ang ating bida. At ngayon naman subaybayan natin ang ating bida kung ano na naman kanyang gagawin. Bumalik si Han Senador sa kanyang silid, gumawa ng apoy, at nagsimulang pakuluan ang mga kuko at shell ng itim na salagubang sa isang palayok. Kung walang mga tool at kaalaman, maaari lamang niyang gamitin ang mga pinaka-primitive na pamamaraan upang i-proseso ang mga shell at kunin ang Geno Essence. Ang shell ng isang sacred blood creature ay aabutin ng higit sa 1 o 2 oras upang maluto, kaya tinakpan ni Han Senador ang takip at inilabas ang itim na kristal upang tingnang mabuti. Gayunpaman, walang anumang mga pahiwatig. Biglang nasulyapan ni Han Senador ang nakakulong na berdeng kaliskis na hayop na kasing laki ng isang civet cat sa sulok ng kanyang silid at biglang nagkaroon ng ideya. Tulad ng mga itim na salagubang, ang berdeng kaliskis na hayop na ito ay isang ordinaryong nilalang. Dati nang bibiktimahin sila ni Han Senador at ibinalik upang magluto at kumain para madagdagan ang kanyang Geno points. Ngunit nang maglaon, hindi na nadagdagan ng mga green-scaled beast ang kanyang mga Geno point, kaya hindi kinain ni Han Senador ang huling hayop at nakalimutan ang tungkol dito. Nakapagtataka, buhay pa ito. Hineblat niya ang nakamamatay na berdeng kaliskis na hayop mula sa hola, nag-alinlangan sandali at ipapakain na sana ang itim na kristal sa hayop. Sa kanyang pagtataka, nang makita ang itim na kristal, ang namamatay na berdeng kaliskis na hayop ay inipon ang lahat ng kanyang lakas upang iunat ang kanyang dila, igulong muli ang itim na kristal sa kanyang bibig at lunokon ang buong kristal. Mayroon talagang isang mahiwagang bagay tungkol sa itim na kristal. Natigilan si Han Senador at nalaman na ang berdeng kaliskis na hayop ay tila mas masigla pagkatapos lunokan ang kristal, ang 4 na kuko nito ay nagkakamot at gumagalaw ang ulo upang kumagat sa kamay ni Han Senador na nasa leeg nito. Inihagis ni Han Senador ang berdeng kaliskis na hayop pabalik sa hola at maingat na pinanood ito. Ang halimaw, na ilang araw nang hindi nagpapakain, ay ganap na nakabawi sa kanyang sigla, gumugulong at napakamot sa kulungan, tulad noong una itong nahuli. Umupo si Han Senador sa tapat ng hola at pinagmamasdan ang mga galaw ng berdeng kaliskis na hayop. May hula siya, at kung tama siya, maaaring nakakuha siya ng isang bagay na hindi kapanipaniwala, isang bagay na mas kapana-panabik kaysa sa isang nilalang na may sagradong dugo. Ngunit natakot si Han Senador na siya ay mali, kaya maaari lamang niyang titigan ang berdeng kaliskis na hayop ng may pag-aalala, umaasa na makita ang pagbabago na gusto niya. Kinakabahang tumitig si Han Senador at hindi niya namalayan na nagugutom na siya hanggang sa naamoy niya ang sabaw ng buto mula sa kaldero. Sa pagtingin sa oras, napansin niyang halos 24 na oras na ang lumipas. Bumangon upang tingnan ang itim na kabibi ng salagubang sa kaldero, nakita niya ang gininto ang kulay ng kabibi na pinakuluan at ang sabaw ay naging ginto. Napakabango nito kaya napaawang ang bibig ng gutom na binata. Malapit nang sumandok ng isang mangkok ng sopas, biglang narinig ni Han Senador ang bakal na nabasag mula sa hola ng berdeng kaliskis na hayop. Mabilis siyang lumingon at nakita ang berdeng kaliskis na hayop na kumagat sa isang bakal ng hola at iniunat ang kanyang ulo mula sa loob. Ang mapusyaw na berdeng kaliskis nito ay ganap ng naging madilim na berdeng kulay. Ang mga ngipin nito ay naging matutulis at ang dulo ng 4 na kuko nito ay parang mga kawit na bakal. Lalabas na sana ang halimaw sa kulungan. Nagulat si Han Senador at hinugot ang punyal mula sa kanyang baywang. Sumugod siya sa harapan ng hola at itinusok ang punyal sa ibabang tiyan ng berdeng kaliskis na hayop. Sa pagpihit ng punyal, huminto sa pagpupumiglas ang berdeng kaliskis na hayop. Primitive creature green-scaled beast ang napatay. No beast soul gained. Eat the flesh of the primitive green-scaled beast to gain 0 to 10 points randomly. Ang kakaibang boses ay narinig sa isipan ni Han Senador at iniwan siyang nakatulala. Primitive green-scaled beast. Primitive creature. Kaya ang kristal ay talagang makapagpapabago sa mga nilalang na ito. Si Han Senador ay nalulula sa tuwa at hindi alam kung paano magre-react. Pagkaraan ng mahabang panahon, bigla niyang pinutol ang berdeng kaliskis na hayop gamit ang punyal at natuklasan ang kristal na kasing laki ng itlog ng kalapati. Hindi pinansin ang dugo dito, hinalikan niya ang kristal ng 2 beses at pagkatapos ay pinunasan ito, hawak ito sa kanyang mga kamay na parang isang malaking kayamanan. Ang kristal talaga ang dahilan kung bakit ang itim na salagubang ay naging sagradong dugong nilalang. Kung ang berdeng kaliskis na hayop ay nagpatuloy sa pag-evolve, maaari ba itong maging isang sagradong nilalang na may dugo? Halos hindi nang ahas si Han Senador na isipin ito dahil ito was just too amazing. Sa sobrang tuwa niya ay nanginginig ang mga kamay niya habang hawak ang kristal. Kinagat niya ang dila niya at napaiyak sa sakit para malaman niya na hindi talaga iyon panaginip.
Matapos manatiling nasa sabik ng medyo matagal, maingat na inalis ni Han Senador ang kristal, nilamon ng sabaw ng shell, at nakakuha ng isa pang sagradong Geno Point, na dinala sa 8 ang kanyang Geno Point. Kung walang mga tool at paraan, hindi ma-extract ng kanyang primitive na pamamaraan ang lahat ng Geno Essence mula sa shell, ngunit sapat na ito na nakakuha siya ng isang sagradong Geno Point. Napagtanto ni Han Senador na nakakuha siya ng isang sagradong dugong hayop na kaluluwa ng isang itim na salagubang nang patayin niya ang gintong itim na salagubang, at mabilis niyang na-access ang kanyang profile. Han Senador, hindi nag-evolve. Katayuan, wala. Haba ng buhay, 200 taon. Mga kinakailangan para sa ebolusyon, 100 Geno Point. Geno Points na nakuha, 79 na Geno Points, 8 sagradong Geno Point. Nakuha ang kaluluwa ng hayop, Sacred Blood Black Beetle. Uri ng Beast Soul ng Sacred Blood Black Beetle, Armor. Ano kaya ang hitsura ng sandata ng Sacred Blood Black Beetle na kaluluwa ng hayop? Bago natapos ni Han Senador ang pag-iisip, isang gintong anino ang bumaril mula sa manipis na hangin, na kamukhang kamukha ng Golden Black Beetle. Ang Golden Black Beetle ay lumipad sa dibdib ni Han Senador, naging gintong likido at nagsimulang takpan ang kanyang buong katawan. Sa isang kisap mata, ang buong katawan ni Han Senador, kasama ang kanyang buhok, ay nabalot na lahat. Ang naka-streamline na gold armor ay puno ng lakas at impact, at tinaklan ang kanyang buong katawan na para bang ito ay isang suit ng Gothic medieval armor na may pinahusay na aerodynamics, para itong isang piraso ng sining. Ang buong suit ng armor ay nadama na puno ng lakas at bilis, na nagpamukha kay Han Senador na payat at maringal, na parang ang kanyang buong katawan ay puno ng lakas ng pagsabog. Sa nagniningning na metal na kinang, ang baluti ay napakarilag at may solidong texture. Sa unang tingin, ito ay medyo katulad ng gintong tela na isinusuot ng mga Golden Saints. Ang pagkakaiba sa pagitan ng gintong tela at ng sandata ng kaluluwa ng hayop ay ang baluti ay ganap na natatakpan ng ulo at katawan, na may kaunting puwang lamang sa mga dugtungan kung saan magkakapatong ang iba't ibang piraso, tulad ng itim na salagubang mismo, na siyang tanging kahinaan ng hayop, baluti ng kaluluwa. Nagpalipat-lipat si Han Senador sa armor at walang pakiramdam ng bigat o pagka-clumsiness. Sa halip ay naramdaman niyang medyo gumaan at puno ng enerhiya ang kanyang katawan. Sa katunayan, ito ay baluti mula sa isang sagradong dugong hayop na kaluluwa. Ito ay mas napakarilag kaysa sa mga mula sa primitive na mga kaluluwa ng hayop na madalas kong nakikita sa steel armor shelter. Tuwang-tuwa si Han Senador. Dati, naiinggit siya sa mga taong nakasuot ng mga primitive na kaluluwa ng hayop at hindi niya akalaing makakakuha siya ng isang suit ng isang sagradong kaluluwa ng hayop na may dugong isang araw.